Hey guys, gumawa ako ng vlog para sa mga Dubai visa na nagtatrabaho dito sa Abu Dhabi. So, marami kasi nagtatanong sa akin na pwede daw bang magpa-verified ng contract dito sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi kasi total, dito sila naka-assign at dito sila nakatira. Kailangan pa daw bang pumunta ng Dubai para magpa-verified ng contract. So, para sa inyo tong video na to, so guys, pwede po kayo magpa-verified ng contract dito sa Abu Dhabi sa Philippine Embassy natin. Kahit ang visa nyo is Dubai. So, ang mga kailangan nyo lang guys is yung 2 copy ng inyong kontrata, yung page 1 tsaka page 2 ng kontrata ninyo. Mag-print kayo nyan. And then, kailangan nyo ng salary certificate or employment letter na naka-indicate na dito kayo sa Abu Dhabi naka-branch. Okay? Importante to kasi paulit-ulit akong bumalik sa Philippine Embassy before dahil hindi nila ina-accept yung salary certificate ko dahil nga Dubai ang visa ko. So, kailangan ang salary certificate nyo may nakalagay na naka-assign kayo dito sa Abu Dhabi. So, bibigyan ko kayo ng example. Ito yung part na lalagyan nyo ng Abu Dhabi. Papa-edit nyo sa HR nyo kasi hindi yan tatanggapin sa Philippine Embassy dito dahil may pit sila. So, ito. J. Enriquez Anuan is an employee of, tas yung agency ko, is currently deputed to our client, yung company ko, pangalan niya, in Abu Dhabi. So, lalagyan nyo siya ng Abu Dhabi, otherwise, hindi yan tatanggapin yung salary certificate. Okay, guys? So, indicated din dapat yung salary, monthly salary ninyo doon. Tapos, sa may ano naman, sa may license naman, kung halimbawa man na, di ba, Dubai visa kayo, kung meron naman silang sister company dito, sa Abu Dhabi, kunin nyo yung trade license nila. Ng copy nila, trade license ng Abu Dhabi at trade license ng Dubai. Tanungin nyo muna yung company nyo kung meron silang sister company dito. Kasi yung company ko, meron silang sister company dito pero magkaiba sila ng pangalan. 'Di ba? Maguguluhan yung Philippine Embassy. Sabi nila sa akin noon, bakit magkaiba na pangalan? Bakit totoo ba to na magka-company ba tong dalawa? Kasi doon sa trade license dito sa Abu Dhabi, iisa lang yung may-ari. So, kaya pumayag yung kabayan natin doon sa Philippine Embassy na aprobahan yung trade license kasi nakalagay sa parehas na pangalan ng trade license is iisa lang yung may-ari niya. So, iba yung nakalagay na agency doon, iba yung nakalagay sa agency sa kontrata ko. So, inaccept na lang nila total magkaparehas ng may-ari. So, ayun na yung mga kailangan and then, dapat dalawa yun yung trade license sa Dubai at trade license sa Abu Dhabi. Kung wala kayong branch or wala silang branch dito sa Abu Dhabi, kailangan nyo talagang magpunta ng Dubai. Kaya i-make sure nyo muna sa company nyo kung meron ba silang trade license dito sa Abu Dhabi. Naiisa lang yung may-ari para ayun na lang yung ibibigay nyo sa Philippine Embassy. Humingi kayo ng kopya nyon. Otherwise, kailangan nyo talagang pumunta ng Dubai. Hindi ko lang alam kung paano yung online contract Hindi ko pa na-try siya. Tapos, ang kailangan nyo pa is passport. Tapos, yung visa copy nyo. And yung Emirates ID. Yun na yung mga kailangan kontrata, yung page 1, page 2. Employment letter or salary certificate na naka-indicate yung Abu Dhabi. And then, trade license ng company nyo or agency nyo sa Dubai. And dito sa Abu Dhabi. Kailangan dalawa yan. Otherwise, hindi kayo tatanggapin. And kailangan nyo ng visa copy, kailangan nyo ng passport copy, and yung Emirates ID copy nyo. So, yun lang naman siya, guys. So, magbabayad lang kayo ng 40 dirhams para sa verification. So, for more info, punta na lang kayo sa website ng Philippine Embassy. So, ito, based lang to sa experience ko sa mga nagtatrabaho dito sa Abu Dhabi, pero ang visa is Dubai. Salamat!